Kuha ito mula sa kamera ng undercover police sa King Top Massage Parlor sa Aguinaldo Highway, Bacoor, Cavite. Sa una, clean massage ang serbisyo ng babaeng masahista. Pero pagpatay ng ilaw sa silid, doon na raw inaalok ang extra service. Nakakatakot lang kasi din. Maranasan mo yung gano'n. Pag naiisip ko kasi yung mga sigawan nila, yung mga hawak nila, sobrang bigat. Hindi mo alam kung parang kang binangungot ng kising, gano'n. Sabi nila, pok-pok daw kami, magkakasakit daw sila sa amin, gano'n. Madumi raw kami. Ganun lang yung mga naririnig ko sa kanila. November 6, 2019. Ikinasaan ng Philippine National Police at City Social Welfare and Development ng Bacoor, Cavite ang isang rescue operation. Ang kanilang misyon, iligtas ang mga kababaihan sa isang spa kung saan kinumpirma ng mga pulis na may nagaganap di umano na extra service. Extra service ang tawag sa inaalok sa mga customer na panandali ang aliw sa pamamagitan ng pakikipagtali. Makapigil hininga ang mga sumunod na pangyayari. Kalkulado ang galawan ng mga kapulisan. Posible raw kasi na may armas ang mga parokyano at bantay ng spa. Ilang sandali pa, nasa kote na ang kahera at bantay ng spa. Nahuli rin ang dalawang parokyano sa loob, parehong nakainom ang dalawang lalaki. Sampung babae ang nailigtas sa spa. Ang iba sa kanila, huling-huli pa na walang saplot habang nasa loob ng kwarto kasama ang customer na asset. Noong ipinila na ang mga babae sa harap ng media at mga pulis, isang babae raw ang bulong ng tulungan niyo ako sa kasama naming CSWD. Sino kaya ang babaeng ito? Paano siya napadpad sa ganitong uri ng hanap buhay? Ano ang kwento ng masahistang itago natin sa pangalan Ira? Kapit sa patalim ang dahilan ng ilan sa atin para sumuong sa gawaing mali at bawal. Biktima lang daw ng pagkakataon at napagkaitan ng swerte. Sapat nga bang dahilan ito para manatili sa isang madilim na mundo? O pipiliin mong manindigan sa tama kahit kumakalam ang iyong sikmura? Isang kwento ng pag-asa at pangalawang pagkakataon ang matutunghayan natin ngayong hapon sa Wish Ko Lang. 2007 nang abandonahin siya ng ama ng kanyang 4 na anak. Mas pinili raw kasi nitong sumama sa isang babae sa bar na mas bata at mas maganda. Kaya ang pagiging nanay at tatay sa 4 na bata naiwan sa mga balikat ni Ira. Wala talaga akong idea sa mga ganyan. Nung giwalay kami ng asawa ko, iniwan ako ng asawa ko. Mag-aaral yung anak ko. Tapos may nakilala akong isang babae, yun. Inalok niya ako ng trabaho. Tapos sabi niya sa akin, ganun nga daw massage. Pero hindi niya in-explain na may ganun nga something. Tanging lakas ng loob ang baon ni Ira sa unang araw niya sa spa. Wala siyang kaalam-alam na hindi lang pala pagmamasahe ang kalakalan sa loob ng kanyang pinagtatrabahuan. Nagkaroon ako ng isang customer na araw na yun. Tapos, yun nga yung yun yung hinihiling ng customer. Ganun nga daw. Babayaran nga daw. Tapos, babayaran nga daw. Doon nga daw ako kikita. Doon nga daw ako magkakapera pag ginanon ako. Kapalit na? Ayun, sex, ganun. Tapos, ayun, natakot ako. Umuwi ako. Kaso, hindi lamang kumakalam na sikmura ng kanyang mga anak ang problema ni Ira. Nagkataon din na nagkasakit ang kanyang ina noon. Walang malapitan si Ira.
Wala man lang karamay sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Nangailangan ulit ako. Nagkasakit nanay ko, nagkasakit yung anak ko. Doon ako pumasok. Nag-try ulit ako. Saglit lang din ako nag-try nun. Tuluyan nang inilubog ni Ira ang sarili sa ganung uri ng trabaho. Nung unang araw na yun na sumabak na ako talaga as in na binigay ko na yung sa akin. Talagang umiyak ako nun. Umiyak ako, nandidiri ako sa sarili ko. Kailangan mo mag-pretend para sa... Kasi binayaran ka. Kailangan mo mag-pretend para masiyahan siya. Ganun. So lahat na yun, pagpapanggap sa sarili mo para matuwa siya. Siyempre, binayaran ka niya. So gagawin mo yung lahat. May customer na mabait, nagbibigay ng malaki. May customer din naman na ganun lang. So kakagatin mo pa rin. May 1.5, may 2,000, may 2.5, depende sa customer na makakasundo mo. Sa loob ng 12 taon, ito ang hanap buhay na sinandalan ni Ira. Iba't ibang lalaki, gabi-gabi ang nakakatabi ni Ira. Para sa kanya, hindi na mahalaga kung tuluyang nadungisan ang kanyang pagkababae. Ang importante, natutustusan niya ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Pag kailangan ko talaga ng pera, kahit may sakit ako, pumapasok ako. Customer. 5, 4, gano'n. Sa isang pamilya. Nandoon lang kami kasi kailangan lang talaga. Kailangan ko lang, ako lalo na ako, 4 anak ko. Kailangan ko talaga. Nanay ko, kapatid ko, ako yung inaasahan nila. So kaya lang ako nandoon. Pero lagi namin sinasabi kami ng mga kasamahan ko, lagi namin sinasabi nakakapagod, nakakasawa yung ganitong buhay. Kakambal na rin daw ng kanyang trabaho ang mga masasakit na salita mula sa mga mapanghusgang tao. Bagay na hinahayaan na lang ng gaya ni Ira. Sabi nila, pokpok daw kami, magkakasakit daw sila sa amin, gano'n. Madumi raw kami. Ganun lang yung mga naririnig ko sa kanilang. Yung mga sumugod na doon, ayan, narinig ko yun sa kanila na bakit sila pumatol sa pokpok, bakit sila pumatol sa marumi. Siyempre, masakit sa amin. Hindi naman namin pwedeng depensa yung sarili namin kasi iyon naman talaga yung trabaho namin. Ganun pa man, may naidulot din namang maganda ang kanyang pagtitiis sa trabaho. Napagtapos kasi ni Ira ang kapatid niya sa kolehiyo. May kapatid po akong babae. Kasi po walang trabaho nanay ko, so habang nagtatrabaho na rin naman po ako ng time na yun, ako na rin po yung nagsuporta sa kanya para makapag-aral po siya. Ayun po, nung napag-aral ko po siya, ibibigay ko po lahat ng gusto niya, ng pangangailangan niya. Hanggang sa napag-graduate ko po siya ngayong college. Ngayon po, nagtuturo na po siya. Hanggang sa mangyari na nga ang gabi ng raid. Yun daw ang unang beses na makaranas ng raid si Ira. Pero hindi takot para sa sarili ang kanyang naramdaman, kundi takot sa kung ano ang pwedeng mangyari at kung sino ang mag-aaruga sa mga anak niya kung sakaling ikulong sila ng mga pulis. Nilusob ng mga otoridad sa Bacoor, Cavite ang isang massage parlor na bukod sa masahe ay may alok din daw umanong kalaswaan. 8 babaeng masahista ang nasagip. Narito ang aking report. Kuha ito mula sa kamera ng undercover police sa King Top Massage Parlor sa Aguinaldo Highway, Bacoor, Cavite. Sa una, clean massage ang serbisyo ng babaeng masahista. Pero pagpatay ng ilaw sa silid, doon na raw inaalok ang extra service. Wala na, nablangko na po kami lahat. As in, blanco na. Hindi na namin alam kung anong gagawin namin. Sobrang takot na takot kasi hindi nga po namin alam kung saan kami makakarating, kung saan kami dadalahin, kung anong mangyayari. Kasi nung dumating yung mga de armas, alam namin na ayun na yun, raid na talaga yun. Kasi may 4 na anak ako, hindi ko alam kung makukulong talaga kami. Ayun yung nasa isip ko nung gabi na yun. Ang tumatakbo sa isip ko nung kung paano yung 4 tong anak. Nagsisisi naman talaga ako.
Unang-una sinisisi ko rin yung asawa ko kasi kundi kami naghiwalay. Hindi ko naman kasi mapapasok yan kung hindi niya ako iniwan, di ba? Kasi wala naman talaga lalaking dumaan sa buhay ko kundi siya lang. Kaya kung sino-sino na dumadaan sa akin, lagi ko iniisip, maduming-madumi na talaga ako. Naalala mo ba sila, Ira? Nang gabing yun, sila ang mga nag-raid sa lugar na pinagtatrabahuan ni Ira. Sila na rin ang mga taong naging dahilan para ma-rescue siya sa madilim na mundo. Ang naganap na raid, nakabuti nga ba o nakasama? May mga nawala ng kabuhayan, pero naging hudyat naman ito para maituwid na nila ang kanilang landas. Sa ngayon, nasa kanilang probinsya sa Tarlac si Ira. Bagamat wala siyang trabaho sa kasalukuyan, okay na raw muna na ganito dahil sa trauma na naranasan niya nung gabi ng raid. Sinasabi ko talaga sa sarili ko, ayoko na. Sa sobrang, yung naranasan kong takot na yun. Kakaiba eh, hindi ako maka-get over, hindi ako maka-move on sa yung simula umpisa ng pang-raid nyo. As in talaga hindi mawala sa isip ko. Iba yung naging takot ko, kaya sabi ko, na mag-aano na lang ako, magnenegosyo na lang ako dito sa atin. Sabi ko dyan sa kapatid ko, alam yan ang kapatid ko. Tapos ayun nga, naghahanap na nga ako ng mapagkakakitaan. Kasi gusto ko na ayusin yung buhay ko. Ayun, gusto ko na ayusin lahat. Mapagtapos ko lang yung anak ko, ayun na, kontento na talaga ako. Pero hanggat maaari, ayoko na talagang bumalik doon. Nasa huli naman daw talaga ang pagsisisi. At minsan, hindi niya maiwasang ibuntun sa kanyang dating asawa kung bakit siya nasadlak sa ganitong buhay. Pero masyado raw maiksi ang buhay para punuin ito ng galit. Meron. Nagsisisi naman talaga ako. Unang-una sinisisi ko rin yung asawa ko kasi kundi kami naghiwalay. Hindi ko naman kasi mapapasok yan kung hindi niya ako iniwan, di ba? Kasi wala naman talaga lalaking dumaan sa buhay ko kundi siya lang. Kaya kung sino-sino na dumadaan sa akin, lagi ko iniisip, maduming-madumi na talaga ako. Tuluyan na rin daw lumiit ang mundo ni Ira. Hanggat maari, ayaw na niyang lumabas ng bahay. Dati kasi, lumalabas na ako talaga ng bahay. Yung wala akong pakialam kung sino yung makakita sa akin. Naghahanap buhay ako sa harapan namin. Buong buo. Yung talagang hindi ako malayo sa may kumausap sa... Ngayon kasi pag may kumausap sa akin lalaki, nervous ako. Pakiramdam ko baka naging customer ko to. Yun, ganun yung takot ko ngayon. Kaya ngayon, simula nagtrabaho ako sa ganyan, hindi na ako lumalabas ng bahay. Lagi lang ako sa bahay kasi natatakot ako na may makasalubong ako. Ganon. Eh, hindi kagaya dati na proud ako kung ano ako eh. May pera man ako, wala dati. Proud ako kung sino ako. Ngayon hindi. May pera nga ako pero takot ako sa mga tao. Isang bagay lamang daw ang alam niya ngayon. Ang katotohanan na hindi niya alam kung saan niya kukunin ang ipapakain at ibubuhay sa kanyang mga anak. Hindi naman daw siya mauubusan ng pagmamahal sa kanyang mga anak. Kaso, hindi rin pwedeng ibayad sa mga pangangailangan nila ang pagmamahal na yun. Kung meron lang daw talagang pwedeng makinig ng totoo niyang hinaing sa buhay. Kung sa mga anak ko lang talaga sobrang mahal na mahal ko. Kaya ako nga napasok yung ganito eh, kasi gusto ko sila mapagtapos. Tapos hindi ko na maalam na sa ganito hahantong lahat, diba? So, ngayon, hindi na sasabihin, ito lang mapagpangako ko, hindi na ako babalik doon. Tapos, pipilitin ko pa rin sila mapagtapos sa pag-aaral. Kasi wala talaga akong ibang maibibigay sa kanila. Kahit sa public ko lang sila mapag-aaral, basta mapagtapos ko sila. Tsaka malamal ko yung mga anak ko. Kahit wala silang tatay.
Sobrang pasalamat ko nga na nagkaanak ako kahit walang asawa eh. Kasi sila yung bumubuo sa buhay ko. Sila yung nagpapaikot ng mundo ko. Naalala mo ba sila, Ira? Nang gabing yun, sila ang mga nag-raid sa lugar na pinagtatrabahuan ni Ira. Sila na rin ang mga taong naging dahilan para ma-rescue siya sa madilim na mundo. Siguro ito na yung katapusan. Ito na yung, yun na yung natapos na yung pangit na nakaraan. Magbabagong buhay para sa mga bata. Siguro nangyari din po yun para na rin magbago ako. Para na rin matapos kung ano man yung nakaraan ko. Para na rin magsimula muli para sa mga anak ko. Wish ko lang Problemado ngayon si Ira. Mula kasi nang ma-rescue sila sa spa, nahinto na rin ang kanyang kabuhayan. Hayaan mong burahin na natin ang malungkot mong nakaraan, Ira. Dahil may misyon din kami ngayon. Operation Sorpresahin si Ira. Wish ko lang, alam ko yung wish ko lang kasi sila yung tumutulong sa mga taong kapos na nangangailangan. So siguro ito na nga yun, yung magsisimula ako, aayusin ko yung buhay ko. Sobrang hirap po. Yung nasa likod ka ng isang pangalan na hindi naman sa'yo, ginagawa mo yung hindi mo gusto. Ayun po. Hindi po ako mapagsalita. Masaya po at ako natulungan niyo. Nasa wish ko lang ako. Ito na yung pagbabago. Siguro, ito na nga. Nagpasalamat lang po ako. Siguro ito na yung katapusan. Ito na yung, yun na yung natapos na yung pangit na nakaraan. Magbabagong buhay para sa mga bata. Siguro nangyari din po yun para na rin magbago ako. Para na rin matapos kung ano man yung nakaraan ko. Para na rin magsimula muli para sa mga anak ko. Nag-aaral yung mga anak ko, kailangan ko pang ng kabuhayan. Kailangan namin ng pang-araw-araw. Yun po. Nagpapasalamat ako kasi ako yung napili nyo sa dinami-dami namin. Ako yung napili nyo tulungan. Sobrang thankful po ako sa inyo. Nakakatakot lang kasi din yung maranasan mo yung gano'n. Pag naiisip ko kasi yung mga sigawan nila, yung mga hawak nila, sobrang bigat. Hindi mo alam kung para kang binangungot ng kising, gano'n. Hindi po talaga. Kasi napapanood ko lang po ito eh. Tapos hindi ko rin po alam na yun pala yung tatapos ng bangungot yun. Tapos ito na yung panibagong buhay. Para sa iyong bagong simula, sagot na namin ang instant makeover mo. Sa mga oras na to, may napansin kami kay Ira. Mula sa isang mailap na babae, isang Ira na may kumpiyansa sa sarili ang tumayo sa aming harapan. Siguro naalala mo rin si Ma'am Crispina. Siya lang naman ang pinakaunang tao na hiningan mo ng tulong nung oras ng kaguluhan. Masaya ako na ikaw ay kasama namin ngayon at ibang Ira ang aming nakita ngayon. Magpapasalamat din po ako sa kanya. Kasi isa po siya sa nagsabi sa akin na pwede ako magbago. Hindi magandang ehemplo para sa mga anak ko yung ginagawa ko. Kaya ito na po yun. Wish ko lang Mukhang handang-handa na si Ira.
Oras na rin para makita niya ang mga kaibigan at sorpresa na naghihintay para sa kanya. Naalala mo ba sila, Ira? Nang gabing yun, sila ang mga nag-raid sa lugar na pinagtatrabahuan ni Ira. Sila na rin ang mga taong naging dahilan para ma-rescue siya sa madilim na mundo. Tila nagulat si Ira nang muling makaharap ang mga taong ito. Pero pakinggan mo muna ang kanilang mga mensahe sa iyo, Ira. Hi Ira, magandang hapon. Salamat at nagkita ulit tayo. Alam ko na hindi maganda yung una nating pagkikita dahil nga doon sa isang lugar pa tayo nagpangita na kung saan ay talagang sinusukan na rin dito sa Bacoor. So sa ngayon nagpasalamat ako na nandito ka sa harapan ko, na alam ko na mayroong magandang kapalaran na naghihintay sa iyo dahil nga sa mayroong mga tumutulong sa iyo ngayon. At alam ko na sa simula na ito na yung simula na maging mabuting ina ka sa iyong mga anak. So congratulations. Pasalamat po sa kanya kasi ako po yung napili niya. At saka, ayun na rin po siguro yung pagkakataon para mabago talaga kung ano ako. Thank you po sa inyo. Siguro naalala mo rin si Ma'am Crispina. Siya lang naman ang pinakaunang tao na hiningan mo ng tulong nung oras ng kaguluhan. At umasa ka ang aming tanggapan sa CSWD Bacoor. Kami yung mga social worker ay pwede mong lapitan kung ano yung iyong mga ibang pangangailangan. Magpapasalamat din po ako sa kanya. Kasi isa po siya sa nagsabi sa akin na pwede ako magbago. Hindi magandang ehemplo para sa mga anak ko yung ginagawa ko. Kaya ito na po yun. Ito na po yung pagbabago na yun. Pinapangako ko po. Tutulungan ka na rin namin na siguraduhin hindi ka na muling babalik sa magulong mundo noon. Kaya may magandang balita kami sa iyo, Ira. Meron ka ng sigurado at bagong trabaho. Magandang araw sa iyo, Ira. Ako si Dr. Abraham Domingo de Castro, kasama ng aking Public Employment Service Office. Kayo po ay aming tutulungan na magkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng bagong buhay sa pamamagitan po ng pagkakaroon ng panibagong hanap buhay o empleyo dito po sa bayan ng Bacoor. Pasalamat po ako sa inyo. Pipilitin ko po matuto kung ano man po yung ibibigay niyo trabaho. Thank you po sa inyo. Pagsusumikapan ko po matuto kung ano man po yung ibibigay niyo po sa akin trabaho. Magsusumikap po ako. Thank you po sa inyo. Nagpapasalamat po ako sa inyong lahat sa mga tulong po na in-offer niyo po sa akin. Sir, unang-una po sa iyo kasi ikaw po yung taong naging daan para mapili po nila akong tulungan. Ma'am at saka po, Doktor, thank you so much po sa inyo. Ito na po siguro yung panibagong buhay. Thank you po. Laking pasasalamat na ni Ira na makita ang kanyang mga bagong kaibigan. Pero hindi pa natatapos ang aming misyon sa araw na to. Sa pakiramdam ko po, sobrang blessed, happy. Nagpapasalamat po ako sa wish ko lang kay Ma'am Vicky. Sa lahat po ng taong naging daan para po ako yung mapili niyo. Thank you so much po. Taos puso ko po itong nagpapasalamat po ako ng taos puso. Pinapangako ko po na palalagayin ko na lang po kung ano po yung binigay po ninyo sa akin. Na lang po, magpo-focus na lang po ako dyan. Saksi kami sa determinasyon ni Ira para makabangon muli. Napatunayan niyang hindi pa huli ang lahat para baguhin ang kanyang kapalaran. Good luck ulit and congrats! Ang bawat pagsikat ng araw, hatid ang pagkakataon para iguhit ang bagong kapalaran. Patuloy po kayong lumiham o mag-message sa aming Facebook account o mag-email ng inyong kwento at kahilingan. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.